So, meron ka bang pasabog dahil ang daming nagaganap ngayon sa bansa, international and everything. Ano masasabi mo sa mga nagaganap ngayon? Simula tayo dun sa local scenes, local politics. Nag-aaway magpinsan, no? Si Speaker tsaka si President. Ano ba yun? Sa pupunta yun? Actually, may devil card yung medyo traiduran, magulo sila. So, ibig sabihin So, talaga may differences? Medyo lalaki ng gulo, lalaki pa ang gulo. Okay. May mga lalabas pa silang mga kanya-kanyang mga Pasabog. baho, pasabog. Ako may devil card and then ito yung gulo na sinasabi ko. Very strong at talagang hindi ko siya matawag na traiduran, pero ito na yung ko lang kung self-strategy o self-defense nila na iangat ang sarili nila. Ayok matapos yung drama na yon. Ang kailangan kasi ng tao rito sa card, ano ba ang katotohanan? Yung solusyon. Oo. Ano ang katotohanan? Sino ang totoo? Ano ba ang katotohanan sa mga sinasabi nyo? Parang paikot-ikot lang sila di ba? Parang ang nakikita ko dito sa card ko, alam mo yung gano'n? Carousel? Carousel. Paikot-ikot lang. Paikot-ikot. Pansin Ferris niyo, wheel. ilang buwan na ho ba ang issue ng mga problema na nangyayari sa gobyerno, kagaya ng titawag nating mga contractor, di ba? O yung mga nakawan na Pero wala pa ho tayo nakikitang solusyon. Meron ba? May nakulong na ba? Mga sila pong bibigyan nakulong. May mga malaking isda na bang nahuli? Saka, bakit ganun? Walang katapusan ang problema. Ang ko lang dito, kaso baka bawal sabihin Gobyerno to, di ba? Parang ang bubobo ng gobyerno, ang bubobo ng mga senator at congressman natin. Uy, controversial yun. Bobo. Hindi. Bobo daw kayo. Hindi kasi parang alam nyo ang katotohanan. Bakit hindi naman? Alam nyo ang totoo, alam nyo ang solusyon. Pero bakit ang dami nyong tanong, ang dami nyong topic, ang dami pa iba-iba? Bakit ninyo magawa mas short ito? Kung walang solusyon, anong response naman nung ibang gusto ng solusyon, Joby? Response? Oo, nung iba na talagang gusto. May mga sektor sa lipunan na gusto ng solusyon. Ang response nila? Oo. Ang piling ko manahimik lang sila Wala. Para lang sila nanonood ng movie. So, wala ito. Si BP, anong response ni BP dyan? Ayan. Manonood din si BP. Naghihintay lang. Kumbaga parang, sige lang, kayo. Ay. Parang ganito, hihintayin ko na lang yung mga drama dyan. At saka ko malalaman kung ano talaga ang solusyong ibibigay ninyo. Parang feeling niya, ganyan na lang yan. Di ba? Okay. Wala rin naman siyang di ba? Wala. Pansinin niyo si BP, di ba? Hindi BP pala, hindi siya nagsasalita, di ba? Kasi i-impeach din siya. Yun yung hinihintay niya. Up to now, hinihintay niya talaga yun. So, kumbaga sa akin, tama lang muna yung pananahimik niya. Magiging presidente ba si BP? BP Sara to, ha? Ay, ang aga. Ito yung marami hong nagtatanong. Oo, Marami kasi hong umaasa kung magiging presidente ho ba si... May naiinip na. Tatlo. Tatlo lang. Okay. Eto. Pinili ko to, ha. Tingnan natin anong napili Kung dati, di ba, bago tumakbo ng presidente si BBM, di ba? Ako nagsabi nung si BBM ho ang mananalo. Okay. Yung ibang mga manghuhula, ang sinabi nila, ang mananalo ho babae. No? Pero ako lang ho nakapagsabi na ang mananalo ho, ang mismo talaga sinabi ko si Marcos o si BBM. Ngayon, dahil nga sa nanalo ang magpartner na yon, may nagtanong din ho noon sa panahon na yon sa vlog ni Aiko. No? Sinagot ko rin naman. Ang tanong ni Aiko, since nanalo si BBM at naging Vice President si Sara, Joby, sino ang susunod na presidente? Medyo ginagamit ko rin yung salitang si Sara ang susunod na presidente noong mga panahon na yon. Ngayon, nagkakaroon ng, sabi nila, nagbago pa ba ang hula mo, Joby, tungkol do sa sinabi mo? Sabi ko, palagay ko, hanggang sa ngayon, nananatili pa rin yung sinasabi kong si Sara pa rin ang susunod na presidente. Kaso nga lang, nagkaroon siya ng problema, medyo impeach ang BP natin, palagay mo may chance pa rin ba siyang manalo? Yun yung tanong doon na mga iba na mananalo ba talaga siya? Kasi kung makukulong siya, di ba impeach, wala siyang karapatang tumakbo. Pero kung magre-resign lang daw siya,
Hindi siya mai-impeach dahil Alis kasuhan siya. oo, unless kasuhan lang siya. And then, naguguluhan ng tao kasi maingay din ngayon ang dalawang babae na parang nilalabas nila. 'Di ba? Si Si Lenny Lenny and si Sarah. at saka si Tsaka si Riza. si Risa. Risa So, Otabel. ngayon, ang tanong nila sa akin, sino ba talagang babae ang sinasabi mong mananalo? Si Lenny ba yan? Si Risa ba yan? O si BP Sara? Kung si Sara ho ba, magiging presidente ng Yun ang tanong ko. Pilipinas. Pag nakuha natin ang devil card, hindi mo maganda saka ang death card. Pero kapag nakuha niya ang puro star, wow, biglang nakita ko yung cups. Alam niyo ho ba yun? Offering. Meron laman yung cups niya. Ibig sabihin niyan, ang laki ng pagkakataon na chance niya na magkaroon ng pero may dalawa siyang kalaban. Dalawang babae, oh. Ay, talaga? Ang galing, ano? 'Di ba? Dalawang babae, oh. This is the Queen of Wands and the Queens of Cups. May dalawa. Si Lenny kasi kapag talagang na-convince, na-convince si Lenny, yun ang magiging malakas na kalaban ni Bibi Sara. Ang nakikita ko kasi, hindi pa rin makapagdesisyon. Hindi, naglabas siya ng statement. Hindi Na siya ayaw tatakbo. niya. Yun nga. Pero kasi napakaaga para maglabas ng ganyang... Nangyari na ho yan noon, sinabi rin ni Duterte, hindi ako tatakbo. Sila Binay noon. Si Binay noon. Kahit si Duterte. yun. Diba? Pero tumakbo. Diba? Yung for the last minute, bigla siyang tumakbo. Tama. So, mamaya mangyari yung ganun uling drama. May magko-convince talaga ng pilit kasi sa totoo lang, walang makalaban kay Sara. Lulusot si Lenny. Ayoko magsalita, napakaaga pa, di ba? 2 years pa. 2 years pa. Medyo doon pa rin ako Kulang, 2 years. sa lakas pa rin kasi ng pangalan ni BP Sara. Oo nga. Di ba? Marami pa rin talaga ang nagmamahal sa Duterte. ating, kay Duterte, di ba? Kulungin man ninyo ako kung gawain ko. Everything, lahat gawain ko para sa bayan ko. So sabi ko, Mayor, kailangan tayo magkaisa, magtulungan kasi yung mga kasama natin, kinakasuhan. At alam niya, maski pala siya, meron siyang negosyong sinara doon sa Davao. At narinig natin doon sa kanyang talumpati, yung mga negosyante ginigipit pag nakitang nakadikit sa kanya. And pangatlo, yung itigil nila yung pamumulitika nila. Itong ginagawa nila kay Inday Sara, tingnan nyo, nagsasalita ang Malacanang. Sabi nila, itigil nyo na yung politika, may krisis tayo, magtulong-tulong tayo. Sino bang nauna? Di ba itong kaso nila ng impeachment kay VP Inday Sara? Kung ang gusto ng Pangulo ay katahimikan, kung ang gusto ng Pangulo ay walang gulo, ipatigil niya yan. Huwag niyang sabihin na independent ang Congress. Tao niya lahat ng mga yan. Ayaw nga mag-impeach ng mga congressman eh. Natatakot din sila eh. Di ba? Dalawa, takot sila na alam nila manalo si Inday Sara at pag nag-impeach sila, delikado sila sa 2028. Ang pangalawang din takot nila, pag nanalo si Inday Sara, alam din nila, lagot sila sa 2020.